Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is God breathed. So, the term God breathed or Greek theopneustos comes from 2 Timothy chapter 3 verse 16 and teaches us that all scripture is literally breathed out by God. This means the Bible is not merely human writing, but the very word of God. It carries divine authority, eternal truth, and life-changing power. When we read the Bible, we are hearing the voice of God Himself. So, dumako naman po tayo sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. So, sinasabi po dito, all scriptures is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So, ayon po sa ating katuruan is the Bible pasensya na po at medyo pause lang. So, the Bible is timeless truth in a changing world. So, sinasabi po dito, ang Biblia ay katotohanan na hindi naluluma kahit pa pabago-bago ang ating mundo. So, habang ang mundo ay nagbabago, mga uso, opinion, or kultura, ang salita ng Diyos ay nanatiling totoo at matatag. So, next is, the Bible is the breath of God speaking to us. So, ang Biblia ay hininga ng Diyos na nangungusap sa atin. So, ang bawat salita sa Biblia ay may buhay. Dahil ito po ay mula sa Diyos mismo. So, ginagamit niya ito para gabayan at turuan tayo. So, next po is, the Bible is the wisdom of God's amidst chaos. So, sinasabi po dito, ang Biblia ay karunungan ng Diyos sa gitna ng kaguluhan sa mga panahong magulo at nakakalito. So, ang Biblia ang nagbibigay liwanag at tamang direksyon sa atin. So, dumako naman po tayo sa ating applications. So, stand firm on God's word. So, manindigan ka sa salita ng Diyos. Huwag magbabago-bago ng paniniwala based sa takbo ng mundo. So, kumapit ka sa katotohanan ng Biblia. So, wag po tayo basta-basta maniniwala sa iba. So, shape your life with God's wisdom. So, ihubog ang buhay mo sa karunungan ng Diyos. So, hayaan mong ang salita ng Diyos ang magturo kung paano mamuhay ng tama. So, may layunin at may direction. So, next is serve faithfully and be equipped for God's work. So, maglingkod ng tapat at ihanda ang sarili para sa gawain ng Diyos. And ang Biblia ang iyong training manual. So, mag-aral ka nito upang maging handa sa pagtupad ng kalooban niya. And ayun lang po, maraming salamat.